Sexy. Guys, kinakailangan nyo na kahit paano at least sa loob ng isang linggo, twice o 3 beses kayo makapag-exercise. Napakahalaga niyan sa kalusugan natin. Kasi unang-una, yung yung puso natin, kailangan niya ng exercise. Kasi katulad yan, pag halimbawa yung depende sa kinakain nyo, yung ugat-ugat natin, pagka nagkakaroon ng mga kolesterol yan, yung pump ng puso natin nag-iiba. Kasi delikado yan. Kung mabarahan yung ugat natin, lalo na sa may puso, yan yung tinatawag na na magkakaroon ka ng heart attack. Kaya importante na kahit paano nakakapag-exercise ka para kahit paano napapagpawisan ka. Although halimbawa pagka nag-exercise ka, hindi mo naman kailangan talaga ng grabing pagod. Depende yan kung anong gusto mong gawin. Yung makapagpapawis ka or halimbawa, kasi enough na kasi din yung halimbawa maglakad ka ng yung as in lakad talaga na parang medyo bibilisan mo ng konti, na parang sige, tapos gagawin mo ng mga 30 minutes yun paglalakad. Enough na yun kung tutuusin. Pero kung halimbawa naman ay gusto mo may build up din sa mo, sa katawan mo, may pagbabago din sa katawan mo, kailangan mo rin siyempre mag-exercise ka. Pero ang pagpo-push up kasi hindi siya yung talagang masasabi mo na cardio talaga eh. Mas maganda yung kahit paano tumatakbo ka. Yan, tumatakbo or nag-jogging ganun. Or lagi ka naglalakad. At least 30 minutes a day na paglalakad. Nakakapagpapawis ka. Napakalaking bagay na yun. Mahalaga yun sa kalusugan natin. Lalo na sa puso natin. Now this time gagawin ko naman 25 push-ups naman para medyo papataasin ko na siya. Kung before hanggang 20 lang, ngayon papaabutin ko siya ng 25. Let's go. Yan, naka 3 sets tayo sa normal way ng pagpo-push up. Medyo mas nakakapagod. And then ang sunod ko naman na gagawin ay yung nakapatong naman yung kamay ko sa medyo mas mataas-taas na paghahawakan ko. Siguro mga kasing taas lang ng isang ruler. Mga 12 inches ang taas, okay na yun. Or parang yung sa upuan, yung inupuan, pwede na rin yan. Let's go. Ngayon naman ang gagawin ko, pupush up naman ako ng medyo nakataas, yung mas mataas ng konti na yung nahawakan ko, yung papatungan ko ng kamay ko. Ganun din, kung halimbawa kung sa normal magagawa mo ng 15, 20, 25, dito kasi medyo mas mas madali siya. Pwede mo siyang dagdagan. Halimbawa gagawin mo siyang 20, 25, 30 kung kaya mo. Pero ngayon ang gagawin ko, ganun pa rin, the same pa rin. 15, 20, 25. Yun lang ang gagawin ko ngayon. Kasi nagsisimula pa lang tayo, hindi pa na tayo katagalan. Pero pag bago ka pa lang, siyempre uumpisahan mo muna siya umpisahan mo muna siya, halimbawa kung kaya mo ng 5, 10, 15, gano'n, pwede yun. Pero kung halimbawa talagang hindi mo kayang mag-push up, nabibigatan ka sa hindi ka sanay or nabibigatan ka sa katawan mo, pwede mong gawin, by 1 lang yung dagdag mo. Halimbawa, magsisimula ka sa 5, tapos yung pangalawa mo is 6, then yung pangatlo mo is 7. Kung hindi mo talaga kaya, putulin mo. Halimbawa, magsimula ka muna ng 5, tapos yung pangalawa mo, pagka 6 na, putulin mo siya, gawin mong 3 by 3, gano'n. Papahinga ka muna ng 3, tapos sunod
Dadagdagan mo na naman ng 3. Pero huwag kang tatayo nun. Iyaano mo lang, magpapahinga ka lang na nakalin ka lang. Ganun lang gagawin mo. Tapos pagka halimbawa, pag papahinga ka ng konti, tayo ka. Tapos pagka 7 na, gawin mong 4 and 3. Pero yung, halimbawa, pag nag-push up pa ng 4, nag-push up pa dun sa may 4, huwag kang tatayo ka agad. Ang gagawin mo, naka-stay ka lang dun sa may, sa ano mo, sa pagkakalin mo. Tapos dagdagan mo lang, pahinga ka lang ng konti. Pag nakayanan mong dagdagan ng 3. Mas maganda yun kasi pagod na pagod ka na talaga. Tapos, ganun din. The same. Yung pangalawa mo, gagawin yung nakapatong naman yung kamay mo sa medyo mas mataas. Mas mataas dun sa normal. Kaya yung tawag nito, ganun pa rin. Kung hindi mo kaya, bawasan mo, gawin mong 4, 5, and 6, ganyan. Kung talagang pagod na, alam ko, meron kasing tao na hindi sanay mag-push up, nabibigatan siya sa katawan. O kaya hindi kaya ng braso niya, yung katawan niya, tsaka hindi sanay yung mga litid niya, yung mga ugat niya. Kumbaga sa naninibago pa. Kahit yung iba na nasa gym tapos nagbubuhat ng mga mabibigat na barbell. Pag nag-push up sila, iba yung tama kasi katawan na mismo nila yung binubuhat nila, tapos yung formation ng ugat nila hindi sanay, o kaya formation ng muscle nila hindi sanay dun sa pagpo-push up. Ngayon gagawin natin, papakita ko sa inyo yung medyo nakataas yung kamay ko. Ipapatong ko lang dun sa may kama. Tapos yung paa ko dun sa normal lang, sa may side lang. Gawin natin ng 15, 20, 25. Okay? Tapos syempre magpapahinga ka. Pwede kang halimbawa magpahinga ka lang ng mga ilang minuto. Parang iyaano mo lang dun sa duration, yung normal mo lang na kahit paano nakapagpahinga ka. Mas okay kasi pag halimbawa ganyan yung routine mo, lagi mong ginagawa. Yung proseso lang na ganyan sa pagpo-push up, napakalaking bagay na yan sa inyo. Kasi yan yung nabibuild up na yung muscle nyo. Tapos nakapagpapawis na kayo, nakapag-exercise. Tapos kumbaga yung normal routine na ginagawa nyo palagi. Now gagawin naman natin ngayon yung second set, which is 20 repetition. Dun sa kumbaga kasi ang katumbas niyan dun sa halimbawa sa gym, pag nasa gym kayo, ang katumbas na ginagawa ko is alam niyo yung pagka nagbubuhat kayo ng barbell, tapos yung sa ulunan nyo, yun yung mas mababa kaysa dun sa may kwetan nyo na pag magbubuhat kayo. Ganun yung katumbas na ginagawa ko. Ganun lang yung tama nun sa chest natin. So yun na nga, tinapos na natin yung hindi ko na ipapakita rito yung pangatlong sets ko kasi hindi ko na record. Tapos maya maya gagawin ko naman yung pangatlong routine, yung paa ko naman yung nasa taas, tapos yung kamay ko naman yung nasa sahig. Yun naman, yung pangatlo na yung mas mahirap yun kasi kailangan medyo pag ginagawa nyo yun, caution lang po, kailangan kaya nyo talaga yung katawan nyo kasi baka mamaya bigla kayong susubsob yung mukha nyo sa sahig, kaya medyo ingat-ingat lang po. Tapos yan,
Ganun pa, pero this time medyo babawasan ko kasi medyo pagod na ako dun sa ano, sa dalawang routine na yon. Ngayon, baka gagawin ko ngayon is bababaan natin, gagawin ko 10, 15, and 20. Pero mataas pa rin yun kung tutuusin. Kung halimbawa nakataas na yung dati po, nung medyo mas younger pa ako, ginagawa ko na itong routine na to. Dati, ano ko tawag dito, napaka-obsess ko mag push up dati. Ganun ang ginagawa ko dati. Actually, nung medyo early 20s ko, ang ginagawa ko noon, hindi kayo maniniwala, naaabot ko yung 100, 105, 115. Dati yun. Kaya ko pa yun. Kumbaga, feeling ko na napaka-invincible ko pa. Tapos, nagkaroon ng time na parang nasawa na ako sa naabot ko na kasi 100s. Di sa pamamayabang yun, totoo talaga yun. Naabot yung 100s na yun. Nakahit yung nakapatong yung pa ako, naabot ko pa rin yun. Hindi napapagod din nangangalo yung braso dati. Siyempre ngayon, iba na. Medyo mas mabigat na yung katawan natin. Tapos ang tagal ko na rin hindi nag-stop sa pagpupush up. Nalibago na naman yung ano ko siguro, yung braso ko. Pero yun talaga nakakaya ko. Tapos dumating sa time na nasawa na ako sa puro na lang tagwa 100. Ang tagal-tagal. Ang ginawa ko doon, nag-push up ako ng one hand. Ganun pa rin ang routine ko. Isang kamay. Pero ang ginawa ko noon, 5, 6, 7. Isang kamay lang yon, magkabilaan. 5 sa kabila, 5 sa kabila din. Tapos ganun din. Pag nakataas yung kamay ko, isang kamay din ang ginagawa ko noon. Ewan ko lang ngayon kung kaya ko pa mag-push up ng isang kamay. Siguro kung hindi ako pagod, naano ko na kumbaga nakapagsimula na ako ng nagpo-push up kaya medyo pagod na yung kamay ko, pero nararamdaman ko na kaya ko pa rin na mag-isang kamay. Siguro makakaya ko pa rin ng 5 push up na isang kamay. Pero dati talaga, ang ginagawa ko, kahit nakataas yung pa ko, partida, yung pa ko, nakapatong sa lamesa. Yung lamesa medyo mataas-taas ng kunti yan. Kapatong dalawang pa ako sa lamesa, tapos nagpo-push up ako ng isang kamay lang. Na minsan, ang ginagawa ko pa, sa kalokohan ko, wina-wide ko pa yung kamay ko habang nagpo-push up dati. Kaya ko yun dati. Tapos, yun, siyempre, nagkatrabaho na tayo. Medyo umuunti na yung time natin sa pag-exercise. Kaya, kumaga, paunti-unti na lang dati, hanggat sa nakalimutan na lang mag-push up ulit. Kumbaga, hindi mo naman kasi yan matawag dito. Hindi mo naman kasi yan mapapanatili through the years. Na yun ang gagawin mo, nakakasawa din. Siyempre, tawag dito, nakakasawa din na palaging ganun ang gagawin mo. Tsaka hindi naman palaging libre yung oras mo na gawin yung mga bagay na yun. Ngayon gagawin ko naman yung pangatlong gawin natin ng pagpo-push up. Yun yung medyo mas mahirap yung pangatlo kasi niya, yung paa mo, dalawang paa ko, ipapatong ko sa medyo mas mataas. Okay na yung kasing taas ng sa upuan, ganyan. Papatong mo lang yung paa mo, dalawang paa mo sa upuan, tapos yung kamay mo nasa sahig, tapos push up ka. Ganoon ang gagawin ko ngayon. Bali medyo bababaan natin ngayon yung bilang ng pagpupush up kasi mas mahirap yun. Maaari gagawin ko ngayon is 10, 15, 20, ganyan. Okay. Sinet na natin yung yung pagpapatungan natin ng paa. And now, pupusin na tayo. So, nakaya ko pa rin hanggang 12. Kakayanin ko pa rin madagdagan pala yun. Paabutin ko ng 20, 25. Tingin ko kasi kaya ko. Sinet up natin yung papatungan natin. Yun naman ang katumbas nun, pag nag-gym kayo, nagbubuhat kayo ang tama nyo isa yung chest, yung barbell na binubuhat nyo. Yun naman yung naka-incline kayo. Naka-incline. Ibig sabihin, mas mataas yung dibdib nyo kaysa dun sa trunks. Yan. Tapos medyo mas mahirap 'yon. Kahit naman doon sa may sa tawag dito,
sa incline eh. Pag nagbubuhat kayo ng ano, ng barbell, mas mahirap yun. Yun yung pinakamahirap na pagbubuhat sa ano, sa chest. Ang tama nun ginagawa ko is sa chest lang. Yung normal lang, siyempre dun sa may middle ng chest mo, tama dun. Tapos yung ano naman, yung nakapatong yung kamay mo, siyempre ang tama naman nun, medyo sa lower chest mo. Tapos yung ginagawa ko ngayon, yung nakapatong yung paa ko, is yung upper chest mo. Para kahit paano maging buo yung chest mo. Buo yung ano niya, yung build up niya. So tuloy pa rin natin yung push up natin. Ngayon naman ang gagawin ko yung pinaka last part ng pag-push up. This time gagawin ko namang 25 repetition sa pangatlong set. Okay, let's proceed. No. Alam mo yung MWF yung gagawin nyo for chest only. Tapos, pag natapos nyo na yun, pwede kayong mag-lower exercise. Sa lower exercise, maybe meron akong tip na ibibigay sa inyo sa lower exercise ng normal lang na gagawin nyo na hindi nyo kailangan pumunta sa gym. Tapos, actually, yung tumakbo lang kayo, yung maglakad lang kayo, tapos, enough na yun para sa exercise ng binti niyo eh. Lalo na pag halimbawa yung katawan niyo ay mabigat. Enough na yun para makapag-exercise sa binti. Pero sa to lang, ang pinakamahirap kasi na i-build up ay yung lower part. Napakahirap yan. Kasi, dun tumatakbo yung yung natural eh. Kung natural build up na malaki na yung binti mo, ano na yun, advantage na yun sa'yo. Pero kung natural naman, na maliit ang binti mo, napakahirap na mag-build up sa binti. Pagka natural na maliit lang yung binti mo. Yan lang po yung kung napapansin nyo, yung mga karamihan sa mga nagbubuhat, nag-gym, maliit lang ang binti. Napakalaki ng mga katawan nila. Tapos pagdating sa lower part nila, hindi nila na-exercise. Kasi nga, napakahirap talaga. Kasi mas gusto mong, kasi iniisip mo na mas unang tinitingnan yung upper part kaysa sa lower part mo. Kasi nga naman, pagka nakatingin ka sa salamin, lagi mo titingnan yung forma ng katawan mo. Hindi yung forma ng binting mo. Pero, sa totoo lang, kailangan sa mga tao dito, sa nagpapaganda ng katawan, mas uunahin dapat pala ang lower part. Pagandahin. Kahit hindi maganda yung upper part mo, mas maganda yung lower part mo, nagbinti mo, mas maganda tingnan. Paano ko nasabi po yan? Kasi karamihan sa mga matatangkad, na payat sila. Ibig sabihin walang shape. Kasi payat lang talaga sila. Malalaki ang binti. Na mas bagay sa kanila. Mas bagay tingnan. Kasi karamihan talaga mas proportion, kumbaga, ang ibig sabihin doon, proportion yung katawan mo, yung binti mo sa katawan mo. Ay, naku, salamat. Natapos ko na rin yung push-up routine. At ngayon, I'm proud na sa isang araw, ngayong araw, nagawa ko yung push-up routine ko. Kanina umaga nag-jogging ako. Madaling araw. Kasi, mapangalaga kasi na ma-fulfill natin yung isang araw. Kahit paano, sinipag tayo na mag-push up. Napakalaga mo yan. Kaysa dun sa may tatamarin ka, matutulog ka na lang. Tapos kinabukasan, iisipin mo, hindi ka na naman nakapag-exercise. Tinabad na naman yung katawan mo. Wala na namang build up yung katawan mo. Tapos, kakain ka na naman ng mga masasarap.
Na wala ka man lang ikinukontra doon. Kumbaga, kailangan kasi pagka kumain ka ng madami, kumain ka ng mga taba, kumain ka ng mga masarap, ng mga fats, kahit paano naanahan mo pa rin. Nagagawa mo pa rin yung paraan na kahit paano may kunting porsyento na ibinabawas ka sa loob ng katawan mo. At yun yung calories mo. Kapagod, pero worth it. Napaka worth it mag-exercise. Masarap sa pakiramdam. Tapos, siyempre, benefit na rin yun sa katawan mo. At, siyempre, pag halimbawa, in good shape ka nga, in good health. Tapos, good lifestyle. Yun na rin yung masabi natin. Na, unang-una, malayo ka sa sakit. Tapos, pangalawa, yung isip mo napaka-relax kasi inisip mo na nakakapag-exercise ka, di ba? Less stress ika nga nila. At yun naman talaga ang pinakamahalaga, yung hindi tayo ma-stress sa buhay. Katulad yan, nag-push up ako, hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano mga problema. Ang nasa isip ko lang mag-vlog, tapos mag-exercise. Magawa ko ng multitasking. Naipapakita ko na, i-share ko na sa kanila, nakakatulong pa ako, nakakakuha pa kayo ng tips kung paano yung madaling way para makapag-exercise kayo na routine nyo talaga. Ibig sabihin pag routine, syempre lagi nyong ginagawa or madalas nyong gagawin or routine nyo na yan. Yun naman talagang mahalaga na meron kayong palagi ang ginagawa sa pang-araw-araw nyo. Yun lang. Thank you. Maraming salamat at sana nag-enjoy kayo sa panonood and sana pa-subscribe na rin, pa-like, tsaka pa-share na rin po ng video para kahit paano maging masaya lahat. Nakakatulong na tayo, nakakatanggal tayo ng stress ng iba, nabibigyan natin sila ng inspirasyon. Tapos maganda maganda kasi yung ang naibibigay mo may benefit sa kapwa mo, di ba? Kahit sa konting pamamaraan lang, may bagod mo sa kanila na mabago yung lifestyle nila. Yan lang po. Thank you.